At ayun na nga mga master, meron kasing tanong sa atin dito, si Kuya, maganda kasi yung tanong niya eh. So, ito yung tanong niya na yan. So, sasagutin natin yan kung tama daw ba na bilhan ko yung anak, bilhan yung anak niya ng nag-aaral pa ng mamahaling bisikleta. Okay. Wala namang masama kung bibili ka ng mamahaling bisikleta kung may kakayahan ka naman. Kaya lang, sa Pilipinas, hindi naman yun ang tanong eh. Kung nag-aaral pa, kung saan man niya gagamitin man niya sa pag-aaral niya, school to work, or magbabike to work, wala namang problema kung ibili mo siya ng mamahalin. Pero, meron kang kailangan kasing i-consider pagdating dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, hindi ganun ka-particular ang mga tao, ang gobyerno pagdating sa mga nagbibisikleta. Marami kang kailangan i-consider. Unang-una yan, kailangan mo i-consider kung handa ka mag-take ng risk pagdating sa kalsada sa anak mo. Maraming mga motorista ang mga irresponsable sa mga siklista. Okay? Partikular, dito sa atin, wala tayong safe lane para sa bike lane. Wala tayong safe lane para sa mga nagbibisikleta. Kaya anak ko, hindi ko rin siya hindi ko rin siya mapag-bike kasi delikado. Walang ligtas na daan para sa mga siklista. Iilan lang ang mga roads dito sa atin na may ligtas na daan. Pangalawa, i-assess mo yung anak mo kung marunong na ba siyang sumunod sa batas ng lansangan, batas trapiko. Kasi hindi naman komo marunong ka magbisikleta, marunong ka magbisikleta. Diba? So, parang pagmumotor lang yan. Hindi ko marunong ka magmotor, marunong ka na magmotor. Kailangan, meron ka rin sundin na batas pagdating sa lansangan. So, ganoon din naman sa bisikleta. Kapag ka nagbibisikleta, kung halimbawa naman na ang anak mo sumusunod naman sa batas trapiko, kung one way, yung mga ganung bagay. So, kailangan mo i-consider yon. At pangatlo, kung sa pag-aaral ng anak mo, kung bibilan mo siya ng mamahaling bisikleta, sure ka ba na merong maayos na parking doon na bike parking sa school ng anak mo or sa trabaho ng anak mo, o kung kahit naman sino sa inyo, in general na 'to sasabihin ko. Kasi dito sa atin karaniwan, hindi pa talaga absolute yung mga establishments na meron silang safe na parking area pagdating sa bisikleta. Magkaroon man sila ng mga parking sa bisikleta, condo, establishment, school, hospital, restaurant, kahit na wala silang ligtas na parking para sa bisikleta. Walang nagbabantay nga dyan eh. Kaya kung mapapansin nyo, pagpasok natin sa isang parking area, kahit saan, wala naman tayong binabayaran. So, yun siguro ang iniisip nila dahil wala tayong binabayaran. Pero, ang tanong, handa ka ba na isugal yung mamahaling bisikleta na yon sa parking na yon na padlock lang ang katapat? Kung handa kang gawin yon, di go. Kung handa kang i-take yung risk, lahat ng sinasabi ko sa yung consideration, di go, ibili mo. Pero kung hindi naman, siguro mas maganda, ibili mo lang siya ng mid-range para kahit paano mawala man, masakit, yes, pero hindi mo ganong iindahin kasi mid-range lang naman muna. Pero kung sakasakali, kaya niya nang ipagtanggol yung sarili niya kasi hindi naman lingid sa inyong kaalaman sa social media, maraming mga incident ngayon na yung bata, minsan nga hindi batang nag-aaral minsan nga yung tipong siklistang walang kakayahang ipagtanggol ang sarili niya, inaagawan ng bisikleta, di ba? Maraming masasamang loob dito sa atin ngayon na ganyan na como yung bata o yung tao walang kakayahang ipagtanggol ang sarili niya, aagawin sa kanya yung bisikleta. So wag na sana tayong dumating sa ganung point. Pero kaya ako sinasabi sa ito, maisip mo muna kung ano yung mga kailangan mong i-take na risk bago mo siya bilhan ng bisikleta. Pero kung bibilan mo siya ng bisikleta, kung mamahalin man, nasa iyo pa rin yun, master. Kung kaya mo naman, go. Kung sa tingin mo, kaya naman niya lahat ng mga consideration na sinasabi ko, pagdating sa bike lane, sa parking, sa mga taong masamang loob, go. Okay lang. Sige, dahil sa'yo yan, ikaw pa rin na masusunod. Basta ako, nandito lang ako, nagpapayo sa inyo. Ako po si Papa Jack. Maraming salamat. Si Papa Jack